Ang kultura ng mga Griego ang isa sa pinakakilala at isa din sa pinakamayaman sa lahat. Ang Greece ay nagbigay ng maraming kaalaman tungkol sa kultura, medisina at siyensya, pati na rin sa filosofiya. Maging sa mundo ng mitolohiya ay kilalang kilala ang mga Griego. Sa panahon natin ngayon, pag nagtanim tayo, kinakailangan nating alagaan para lumaki ito at mamunga. Pero nung unang panahon, hindi sapat ang pag-aalaga lang sa isang pananim. Kinakailangan mag-alay ka rin para sa isang Diyos o Diyosa. Ang Diyos o Diyos na kayang magbigay sa iyo ng isang masaganang ani o hindi naman kaya ay walang ani. Depende sa kung ano ang mood niya. Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Si Demeter ang isa sa pinakamatandang diyosa na kinikilala ng mga sinaunang Griego. Sa Diyos naman ng mga Romano, si Demeter ay iniuugnay kay Ceres. Ayon kay Cicero na isang Roman statesman, ang kulto ni Ceres ay sinasamba ang nasabing diyosa. Si Demeter bilang goddess of fertility ang pumuprotekta sa pag-aani ng mga tao. Ang koneksyon nito mula sa mundo ay kanyang nakuha mula sa kanyang nanay na si Rhea. Ang isang lugar mula sa siyudad na Eleusis sa Greece ay inilaan para lamang kay Demeter at sa kanyang anak na si Persephone. Pinaniniwalaan ng mga mamamayan sa lugar na ito na ipinangako mismo ni Demeter na kung sino man ang sumamba sa kanya ay kanyang poprotektahan. Ang Eleusis ang pinaka-importanteng sanctuary ni Demeter at ang lugar na ito ay nagtataglay ng religious connections at ilang related monuments magmula pa noong Mycenaean civilization noong 15th century before Common Era. Bukod sa Eleusis, kalat mula sa iba't ibang lugar sa Greece ang ilang sanktuaryo ni Demeter. Ayon nga kay Homer, si Demeter ay nagtataglay ng isa pang pagkakakilanlan na kinikilala ng mga taga-Pyrrhasos. Magmula noong 8th century before Common Era, pinaniniwalaan din na mayroong templo at isang sambahan para lamang kay Demeter na makikita naman sa Naxos. Taong 4th century before Common Era naman, isang templo ang itinayo sa Dion upang bigyang puri ang diyosa. Ang festival naman na tinatawag na Thesmophoria ay isang autumn festival mula sa Attica para kay Demeter. Ito ay isinasagawa upang kilalanin ang pagdadalang tao ng mga babae. Dito isinasagawa ang pagtatapon ng mga baboy mula sa isang kuweba o isang butas hanggang sa ang mga ito ay maagnas. Pagdating ng panahon, kanilang kukunin ang ilang bahagi ng katawan nito at ihahalo sa buto ng kanilang itatanim. Si Demeter ay ang anak ng Titan na sila Kronos at Rhea at kapatid nila Hestia, Hera, Poseidon, Hades at Zeus. Siya ang goddess ng fertility, grain at agriculture. Bukod sa kanyang pagkakakilanlan, konektado din ito sa taglamig at isang misteryosong kulto. Siya din ang diyosa ng sagradong batas at nakatoka sa cycle ng buhay at ng kamatayan ng isang tao. Bukod sa taong sumasamba kay Demeter, halos lahat ng ibang diyos ay ginagawang lahat para mapasaya ang diyosa. Kung sakali nga kasing si Demeter ay magkaroon ng kahit anong problema, hindi lamang siya ang maapektuhan, bagkus maging ang tanim ng mga tao na nasa mundo. Ang tanim ay maaring hindi mamunga kung may problema ang diyosa. Nagkaroon ng intimate relationship itong si Demeter at si Zeus at ang bunga nga ay si Persephone. Si Persephone ang goddess ng springtime at vegetation. Ang mag-ina ang nangangalaga at nagbibigay sa mga tao para ang mga ito ay may ani. Si Persephone, kaya ng kanyang nanay, ay isang napakagandang diyosa. Kung kaya't nabighani rin si Hades, sa kanyang pamangkin kasi kung tutuusin, kapatid niya si Demeter. Isang araw, kinuha ni Hades si Persephone at ito ay dinala niya sa underworld para maging asawa. Hindi alam ni Demeter na hawak ng kanyang kapatid na si Hades ang kanyang anak. Dahilan naman upang ito ay labis na mag-alala at maghanap ng walang humpay. Dahil sa sobrang lungkot ni Demeter, maging ang panahon ay naapektuhan at naging dahilan upang tumigil sa pag-usbong at paglabas ng bunga ang mga tanim ng mga tao. Dahil sa pangyayari,
Nagawa ni Zeus na makialam at ipadala si Hermes sa underworld para kuhanin at sunduin si Persephone para mapigilan na rin ang pagkamatay ng mga tao dahil nga sa gutom. Ipinadala ni Hermes ang pakikipagkasundo ni Zeus kay Hades para pakawalan si Persephone. Pero dahil sa kautusan ni Hades ay nagawa niyang linlangin ang dalaga. Dahilan naman upang ito ay manatili sa tabi ni Hades ng 4 na buwan bago lamang makakalabas sa underworld. Well, ayon kasi sa kwento, noong papaalis na dapat si Persephone, inudyok ni Hades na kumain ito ng pomegranate seeds para maibsan ang kanyang gutom. Tumugon naman si Persephone. Ang hindi niya alam ay ang act na yun o yung pagkain ng pomegranate seeds ay ang selyo na hindi na siya pwedeng umalis sa underworld. Pero take note, alam ni Persephone na kapag kumain siya ng binigay ni Hades ay hindi na siya makakabalik sa lupa, pero still, kumuha siya ng 6 na buto at kinain niya ito. Hinting na alam niya ang ginagawa niya at gusto niya sa piling ni Hades, pero gusto niya ring makaalis sa lungga nito. Nakalabas naman si Persephone at nakabalik sa kanyang nanay, pero dahil nga sa mga nakain niya, kinakailangan niyang bumalik sa underworld ng 6 na buwan kada taon at kada tagsibol ay bumabalik ito sa lupa. Bukod kay Zeus, natipuhan din si Demeter ng kanyang kapatid na si Poseidon. Upang makatakas sa atensyon na ibinibigay ni Poseidon, naisip nitong magpalit ng anyo. Mula sa pagiging diyosa, nagkatawang kabayo ito at sumama sa grupo ng mga Arcadian Onkyos o grupo ng mga kabayo. Pero alam mo naman si Poseidon, lagyan mo lang ng panty yung pader, titirahin niya yan. Kaya naman itong si Papa P ay nagbago rin ng anyo bilang kabayo. Hindi ito nakilala ni Demeter at nagkaroon ng relasyon ng dalawa. May ibang kwento naman na ni-rape daw ni Poseidon itong si Demeter. Regardless, ang endpoint ay parehas. Nagluwal si Demeter ng isang kabayo. Well, dahil nga sa nasa katawang kabayo siya noon. At ang nilalang na ito ay kinilalang si Arion, ang kabayo ni Hercules, at may kapatid ito na isa pang diyosa na pinangalanan namang Despina. Ang kwento ng mag-inang Demeter at Persephone ay sumisimbolo sa pagbabago ng klima. Ito nga yung tag-init, taglamig, taglagas at tagsibol. Hindi lang si Poseidon at si Zeus ang lover nitong si Demeter. May mga kwento din na nagkaroon ito ng relasyon sa isang mortal na tao. Ito nga ang prinsipe ng Arcadia na si Lasyon. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal dahil ito ay nalaman ni Zeus. Alam mo naman si Papi, well, seloso. Pero hindi lang naman si Lasyon ang naging karelasyon ni Demeter. Nagkaroon din ito ng relasyon sa isang hari, si Carmanor, na hari naman ng Tara. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng bunga ang kanilang pag-iibigan. At dito nga pinanganak si Eubopolus at Chrysothemis. Si Eubopolus ay ang diyos ng inararong lupa at si Chrysothemis naman ang diyosa ng Harvest Festival. Si Demeter ay madalas na inilalarawan bilang babaeng nakaupo sa kanyang trono. Ito ay mayroong suot-suot na korona at mayroong hawak-hawak na torch o isang bandal ng mga dayami. Kung ito ay maglalakbay, ito ay makikitang nakasakay sa isang gintong kalesa na hinihila naman ng mga dragon. Mula naman sa ancient literature, inilarawan ni Homer sa kanyang Iliad ang diyosa na mayroong gintong buhok. Mula naman sa Theogony ni Hesiod at maging sa kanyang Works and Days, inilarawan niya si Demeter na mayroong maamong mukha. Noong 6th century naman, iginuhit ng mga pintor si Demeter kasama ang kanyang anak na si Persephone. May mga larawan naman na kasama ni Demeter si Athena. Bukod kay Ceres, ang mga Romano ay mayroon ding goddess of fertility na katulad ni Demeter at ito ay si Acca Larentia. Gayunpaman mas kilala nga si Ceres na goddess of fertility. Si Ceres ang kinikilalang patron ng mga magsasaka at tagaprotekta ng plebeians o mga mahihirap. Si Ceres ay sinasamba dahil sa abilidad nitong basbasan ng mga ani para mga ito ay magkaroon ng masaganang bunga. Sa South Africa naman, ang kanyang fertility goddess ay si Baba Wana Waresa. Ang diyosa na ito ay may kakayahang kontrolin ng ulan, baghari, agrikultura, alak at maging ang tubig sa buong mundo. Sa Assyria naman, andyan ang diyos na si Adonis.
Siya ang Diyos ng dying summer vegetation. Kung pupunta tayo sa Egypt, si Osiris ang naiugnay sa harvest season. Although mas kilala siya sa pagkakaugnay sa cycle of life o death at rebirth. Ang mga sinaunang Ehipto ay sinasamba rin siya para magkaroon sila ng magandang ani. Kung titingin naman tayo sa Hindu, si Parvati ang kinikilalang goddess of harvest at siya rin ang tagaprotekta sa mga babae. Si Parvati ay asawa ng Diyos na si Shiva, pero gayunpaman hindi ito nabanggit sa Vedic literature. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin kinakailangan mag-alay ng kung ano-ano sa mga iba't ibang Diyos para magkaroon ng masaganang ani. Nung unang panahon kasi, ang mga tao ay hindi pa ganoon ka-advance. May pagkakataon na biglang namamatay ang mga halaman dahil sa isang peste o isang sakit. At inaakala ng mga tao na dala ito ng isang Diyos dahil nga sa hindi sila sumasamba. Ngayon, na-debunk na natin yan dahil sa siyensya. Alam na natin kung kailan ang tamang panahon ng pagtatanim base sa halaman na itatanim natin, kung ito ba'y mabubuhay ng tagtuyot, taglagas o tag-ulan.